po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Pomerly, yung anak ka boy. At ito naman po si Joseph Coco. Ako po si Tita Cora. Ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Odebes. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sana? Ay! Chika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin dali. Grabe na hinintag ka, Josa. Saan gaganapin ang ballroom? Siyempre man dito, OG. May nakuha ka na bang BI? Ganyan ba? Siyempre naman dito, OG, gusto ko kapag nag-shoot tayo ng showbiz update, gusto ko presentable ako dahil... So hindi ako presentable dahil nakaganapin lang ako. Ito yung pinakasimple yung aura to sa buong showbiz update. Eh kasi patulog na ako. Totoo ba? Nagbukas na tayo ng tindahan, natutulog ka Oo lang. nga, hindi. Siyempre, nainitan ako. No? Yes. Anyway, ito na ang pag-uusapan natin, ano? Ano yan? Alaska Boy, nakita ko si Alaska Boy. Ayan. Oo eh. Lagi namang nandiyan Pero yung lagi, lagi ma. Alaska Boy, gatas. Mahilig Hindi sa ako lakas? naalala si Rene. Ay! Nagbuon niya. Oo. Bakit? Nagagatas ba siya? Hindi. Unang sa lahat, sumalangit tawa ang kaluluwa ni Rene. Yes. Ito yung Davaoenyo na, di ba, na matay sa aksidente sa Aurora Province. Yes. Siyempre ngayon parang hindi pa rin mamatay sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino yung struggle ng bata, yung pagpupunyagi ng bata para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya, hindi ba? Yes. So ngayon wala na siya, yung sinasabi nga nila ay gatas na raw ang imahe nitong si Rene. Dahil nga, gatas na gatas as in masyado na raw gamit na gamit. Bakit? Siyempre, yung una, wala nang problema kung gumagawa tayo ng paraan para kumita at the same time, para maibigay doon sa pamilya, wala namang problema doon. Eh yung iba, medyo na umu-okay na raw, umu-over na daw. Kasi nga ginawa ng figuring si di ba? Ay, oo Si Rene. na. Yung life size na image niya. Oo, na parang meron siyang hawak na bolang ganyan. Ayan, Tapos, nagko-contribute pa ng mga buhok sa kilay yung mga tao. Oo, Para nga, para human hair naglagay, lang. para gawing kilay nga ni Rene. May mga Oo. nagpapagupit, oh. Ito pa, meron pang isa na talagang ginawa pang santo. Si Rene, nagganyan pa, tapos nag-antanda. Ay, Nag-cross. sign of the cross. Oo, ano pa bang ginawa? Naku, Papa, ginawa pa siya ng skincare product. Rejuvenating set. Oo, na ang pangalan ay... Renovating set. Ay, Pero hindi naman daw nag-exist yung produkto na yan. Kumbaga, sumakay lang daw yan sa panggagatas kay Rene. akala ko naman may ganun Oo, talaga. may renovating as in rejuvenating. So, renovating. Nakakaloka. Meron pa ako nakita na yung ulo niya, yung ginawang cake. AI ba yun? Oo, ano ba yan? Ako naiintindihan ko yung sa nanay Kasi nagpo-promote yung nanay na parang catalog. Nagbebenta sila. Tapos pati keychain ni Rene. Diba? Nagbebenta sila. Abangan din daw ang lip tint at lipstick by Rene Butterbonia. At meron pang peanut butterbonia. O, di ba? Yung iba nagagalit sa nanay, gatas na gatas daw ang anak. Ako naman ang katwiran ko doon, ganun alalahanin ng nanay si Rene. Yes. Pangalawa, anak niya yun, hindi niya naman anak. Kung hindi ka ano-ano ni mami yung kanyang gagamitin, doon tayo magalit. Imahin ng anak niya, ang gusto niya mabuhay sa alaala ng marami. Diba? At saka yung mga produkto naman na dinidevelop nila, parang dun sa mga fans, yung mga supporters, di ba? Diba? At saka ngayon, syempre na, kahit papano nawala ng katuwang sa buhay si mami at si daddy, di ba? Basta pagtatagoy ng pamilya. Kung nagiging enterprising man sila, di ba? Dun sa pag-isip ng mga produkto na baka may mga interesadong bumili, malaking tulong yun sa pamilya Tama nila. na. Pero dapat dapat humingi ng consent o permiso muna yung mga negosyante o kaya mga influencer bago gamitin na yung pangalan na Rene. On respeto na lang. Kung mag-establish sila ng negosyo na gagamitin si Rene, ba't ka natatawa? Oo nga, seryoso ako. Kasi dito, hindi ko kinahaya. Alin? Hindi ko kasi kinahaya yung mga tao na nagdo-donate ng hibla ng kanilang mga kilay at saka buko para mabuo yung kilay ni
Rene. Yung buhok niya, oo. Oo, tsaka ng buhok niya. Eh, isip ko Tito Oji, buti na lang naka-basketball short si Rene. Oh, bakit? Eh kung nakahubad yung Tito Oji, baka kanya-kanya din yung connecting bulbul. Ma! Ano yun? Paano mag... May donation drive? Paano mag... Hair drive? Oy, naku, gusto ko. Alam nyo, ayan. Hindi masyado kasi in-exaggerate yung mga tao, yung pagpo-promote at pag-hallelujah, no? At paghanga nila kay Rene. Walang problema doon. Tingnan mo yan, no? O, nag-invento na sila ng rejuvenating set. Tapos, pati yung pinapakita na rin yung kilay, yung buhok para makabuo. Wala namang problema doon. Pero siguro exaggerate lang yung sinabi niya na baka dumating daw yung time. Pati na yung... Pati na yun, Diyos ko. Alam niyo, hindi naman mangyayari yung Diyos. Hindi na ano ko lang, yung mga sobrang talaga nagmamahal, baka mamaya. Oo, baka gano'n Oo, ang gawin. pwede ba i-donate yung naiwan sa sabon? Sa banyo? Oo, isa dali naman. Okay, di ba? Bulbul mo tuloy po. Tapos ma, Oh. ibibigyan na nga rin na bash din. Bakit? Eh, baka parang doon na daw siya nakatira. Pumunta ko sa 40 days. Ah, Pati si Mariel ma, nandun din. Sabi ma, 40 days na ano. yun ay kanilang paraan ng pakikiramay, pakikilamahati. Si Bibi, nakita ko nga nakasampa pa doon habang may inahatid yata nila somewhere yung figurin ni Rene. Ay, nakasakay pa siya sa likod ng pick-up. At hindi ko naman alam din, baka merong purpose doon si Bibi. Tito Oji, may dinamit siya siyang buhok. May mga nag-donate din siya ng pila. Ano ba? Baka kaya siya kasama. Kaya siya doon. Baka siya nag-donate. Malay nyo naman. Pinupit o dinuko. Ewan ko sa'yo, alam mo, Diyos, isusuot yan sa Dubai, ha? Yan. Yung damit mo. Okay, buhok mo na yun ang hair sa loob. Kasi nga sa October 2, nandun kami sa Abu Dhabi. October 3, nasa Dubai kami. Bukod kay Diyos, si Marisa Sanchez at si Atty. Ed Chico. And the Legally Funny. At mag-host ako dyan. Ang pamagat niyan ay Laugh Treat. Ay, wow! Kaya for ticket inquiries tsaka sponsorship, ayan po ang numero 971-5083-97143. Ayan, ako, masaya makikita-kita tayo dyan. Yay! Kita-kita tayo dyan. Magdodonate po si Rosa dyan. Ng buhok? Ng bulbo. Tito Oji, pero bago tayo magtapos dyan, mayroon akong isang napanood na isang content creator na may pinapasabi siya sa mga nanggagatas kay Rene na sana naman daw, katulad ng ibang mga nagbablog, na kunyari daw parang nalalamig sila, humahangin, na nagpaparamdam daw si Rene. Sana wag na daw natin gamitin iyon para sa panggagatas. Kung talagang dumadamay tayo, yung panalangin para sa kaluluwa ni Rene na matahimik siya, maging maayos ang pamilya niya. Yung dasal pa lang ni Tito Oji, sapat na po yun. Hindi na yung ginagamit pang pang-content. Papaunay, papaisip lang ako, sa mga panggagatas kaya nila, natatahimik kaya ang kaluluwa ni Rene? Ayan, hindi natin alam. Hindi natin marunong bumasa ng kaluluwas. Pero kung gusto mo, maghawak-hawak tayo ng kamay. Teka lang, Nay. Wala tayong hours. Wala tayong ganun. Basta. Wala tayong power. Pero ito may power ng LGU. Bakit? Ng Talacogon. Kasi yung LGU nila, nag-declare ng Renetworth Paterbonia Day ang June 8. So, dineclare ng kanilang LGU. Tito Oji, ito talaga pag-usapan natin ang gatas na gatas. May mga netizen din na nagsasabi na gatas daw natin si Kim Chu. Lagi daw bunot natin dito. Pero lagi silang nanonood. Thank you po! Diba, ganun lang. Kung ang pakiramdam nila, gatas na gatas si Kim Chu, pasensya na kayo. Kasi kilala naman si Kim Chu, hindi naman siya ordinaryong tao. Oo, diba? Ngayon, tsaka may mga balanse rin naman kami rito. Minsan meron kayong ayaw na balita, minsan meron din kayo nagugustuhan balita, pero hindi namin nararamdaman. Dahil yung iba talaga, ang hinahanap lang sa atin, yung feeling nila, mali yung opinion natin kay Kim Chu. Oo. Pero yung mga tama, parang
parang obligasyon natin. Pasensya na kung feeling nyo gatas na gatas kayo. Yung iba rin, sa totoo lang, kami rin, feeling din namin gatas na gatas kami ng iba. Oo. Ay, oo nga din. Yung iba nagpapa-controversial because of us. Ay! Diba? Sino yan? Paano? Patayin mo yung kalan. Kumukulit-ulit. Diba? Si Nico Natividad. Oo. Bakit? Gatas na gatas din ba si Nico? Ang naggagata siya ng ganon. Kasi, Bakit? kasi meron siyang bagong negosyo. Yung kapesan. Yung Vietnamese inspired na cafe niya. Kape. Oo, na natutuwa siya dahil nga ang lakas pala ng Sokmed. Kaya Di ba? malakas siya. Nung time na yun na nandun kami ng mga anak ko, hanggang second floor puno. Entotin, tago yung pwesto. Ha? Oo, ayan. So, dinadayo talaga ng mga tao. Hinahanap. Correct, oo. Tapos yung kanilang mga kasuotan, naka-Vietnamese din sila. Taray. Nandun nga si Maring Shelo. Magkasabay sila ni Nico. Si Nico nagsiserve din. Oo, talagang umaano na siya, umaariba as waiter. Wow! Oo, diba? At may konti tayong panayam dyan kay Nico tungkol sa kanyang negosyo. Eto. Kailangan na Nico ng malaki-laking space. Eh di, plano namin talaga. Huh? Mag-branch talaga. Hindi namin expect. Ano? Nagsisi nga kami na tinakbo Maliit. namin. Yung katabi nito mas malaki. Kaso mahal lang ko sa mga to, alam mo yan. Ngayon, hindi namin expect na kakagatin talaga. Anong specialty mo? Egg coffee talaga. Kasi sa Vietnam, di ba? Egg coffee. Egg coffee yung Yung pinupuntahan. may egg yolk? Oo, pero yung sa amin, tinotorch namin. Oh. Diba? Kasi maraming tao takot sa egg coffee kasi daw baka sumakit dyan, ganyan. Pero sa amin, tinotorch namin, tapos nag-iiba yung Tama. lasa niya. Correct. Oo. Pero dapat minimix yung mabuti pag Oo. order ka ng egg coffee. Ayan. Ay, wow! Sabi nga Congratulations! ni Nico, no, alam mo, sa totoo lang, kung mag-concentrate ako sa pag-vlog as brand influencer, mas malaki kitain ko kaysa sa pagtatayo nito. Pero natuwa na rin ako. Bakit? Dito, Ochi, kasi yung mga tao, pupunta dito at magtatayo pa rin sila ng isa pang brand. Alam mo na yung kaligayahan din ng mga negosyante, no? Bukod dun sa kita, is nakakapag-provide ng jobs. Yes. Diba? Oo. Pero ito oo, naku, may issue. Ano? Wala na nga issue. Meron ba wala? Meron. May gagatasan Hindi. ng OG. Hindi. Gagatasan ba yan? Naku, baka isipin naman, ginagatasan natin. Baka mamaya tawagin siyang Batangas Milker. Diba? Cebu Milker. Bicol! Alam ni Angelo Dominguez ng NBC. Yes! Tawa siya ng tawa sa likod eh. Kasi talaga tayo nawawala na ng studio audience. Alam mo na, ang Ogems ay may apelyido. Ano nga ito? Ano? Diaz. Ogems Diaz. And speaking of Angelo, ng NB Skin Beauty and Wellness, Yes. kung saan doon tayo NB Ultra Slim. Slim, yung kanilang At saka facials. yung ating slimming program. Yes, at ang Yung ating Androlation mga Lip. pati yung high food, and the elite. Yes. Lahat. Ang dami pupunta doon. Yes. Diba? Kasi ginagamit yung, saan nyo napanood? Diba? Pero si Angelo ay nanood. Na? Noong tayo ay nag-celebrate ng ating quarterly Christmas party. Oh! Event para sa ating Kasuso Warriors. Ito po yung mga breast cancer patients natin na sa Kasuso Foundation, di ba? Yan ay ginanap sa Quezon City Community Center, dyan sa Don A. Roses Avenue. Yeah. Maraming salamat Mayor Joy Belmonte. Yeah. Ang mga dumalo dyan, syempre pa ang pinangungunahan niya ni Maring Pokwan. Pokwang Maring Popcorn, si Maring Poki, na merong pelikula, yung Two Valid Items. Yes. Talagang, ayan na, nag-perform siya sa harap ng ating mga Kasuso Warriors. At andyan din si RC Munoz. Tuwan-tuwa rin
akin si RC Munoz at meron na rin siyang vlog. Ay, wow! Oo, di ba nakapatuwa si RC? Na naiiyak-iyak pa Naiiyak-iyak siya, hindi siya makapaniwala na ganon kasi sigla ang ating mga breast cancer warriors. Yeah. Andyan din ang Sixth Sense boy group. At yung Chickserd boy group. Yeah. Andyan din. At ang Believe boy group din. Yeah. Ayan, yan ay sa courtesy ni Maring RS Francisco. Ay, oo. Maraming salamat RS Dumating din si Myros Apasible. Yeah. Yung ating kumpare, no, na merong concert malapit na. October 9. Ayan, sa Music Museum ito, no. Ang princess ng Bossa Nova na si Andrea Gutierrez. At si Asi Acosta. Yeah. Oo, na independent na ngayon at wala na yata siya sa Viva. Siyempre, nandyan din ang abstract dancer. Yang galing si Ding Dong Dantes. Siyempre, maraming salamat sa aking kaibigan si Kit. Dahil dinala niya ang abstract dancers dyan. Sino kayang magiging Ding Dong Dantes dyan? May napipisil na ako. Sino na naman pinisil mo? Sino pinisil mo? Ayaw pala magpapisil, masakit daw. No. Nung pinisil niya, talagang natalsikan siya sa mukha. Ayaw ni Isha Ponti ng ganyan. Napakahusay ng boses. Ni Isha Ponti, na isa rin composer. Songwriter. Siyempre, ang nag-host dyan ay si Joseph Poco, si Tamerlane, Yes. si Tita Cora Tandali, Loy. Hindi ako nag-host! Dumalo ka lang din. Wala na mga mag-breast cancer. Magaling na mga doon nung dumating ka. Naka-survivor na sila. Nakakaloka. Siyempre, ang mga nag-donate dyan sa atin para maging posible yan ay si Glenda de la Cruz ng Villas. Maraming salamat. Rose Legaspi ng ang aking kumare mula sa North Asia Central Manpower Corporation. Meron din si Tita Cora, meron din ibinigay. Si yung mga friends natin na MB clients din, nagbigay sila ng $300 Wow. Si Direk Paul Cudel para sa mga bottled water. Wow! Dami natin mga Dami nating bisita. Oo. Sa susunod naman po sa September. Ayan. Yes. Tayo dyan mga kasuso warriors natin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Kapan ka. Ayan. And speaking of RC Munoz, Nagkaroon ng isang masayang media day si RC Munoz na ginanap sa Heavenly Dessert by Chef Jeng sa Quezon City. Mainit at magiliw siyang sinalubong ng mga miyembro ng media at entertainment press kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makipagkwentuhan at sagutin ang iba't ibang tanong ng mga mamamahayag. Isa sa mga naitanong natin kay RC ay kung may espesyal na ba talagang tao sa kanyang buhay. May jowa na nga ba si RC Munoz? Alamin natin sa kanyang naging derechahang sagot. With my heart. Well, I don't know if you see my reels recently, like Single is Life. If you see my reel yesterday with with Coco and Julia, like POV of a third wheel. But I really enjoy being single. I love traveling alone. I love watching anime by myself. Walang mga istorbo. Ganun lang life ko po eh. Pag wala akong work, I stay home, I watch my anime, I cook for my family. It's really the simple things, and get to solo travel and just try all the restaurants I want to try na walang mga istorbo sa akin na matagal ako mag-makeup, matagal ako mag-ayos ng buhok. Kasi nga rin talaga ako, very aesthetic eh. Gusto ko, pag lalabas ako, nakaayos ako, kahit mag-isa lang ako nagta-travel, ako nag-aayos sa sarili ko eh. May hair and makeup ako. So parang ngayon ko lang naramdaman talaga yung freedom na parang wow, ang sarap mag-isa. Woo! Talaga enjoy ko talaga yung moment ko na solo pag uuwi ako sa bahay, manood lang anime, gigisadahin ko lang yung mga pamangkin ko. Open kami Pokemon cards, walang magja-judge sa akin. Or siguro dahil hindi ko pa nahanap yung tamang tao. 'Di ba? Kasi pag nahanap mo yung tamang tao, susuportahan ka yan sa mga trip mo. Pero wala pa yun eh. Lahat sila kaaway. Joke lang. Hindi. Pero I'm so happy to be single and not ready to mingle. Like, I don't know, I gave up on human beings. Charot! I gave up pala daw. Hindi naman po. Wala pa lang talaga. And it's not even part of my prayer anymore. Because I'm so blessed. And I'm like, you know what, Ma? You pray for me. But it's not gonna be part of my prayer. Sabi ko, kasi I'm doing so much.
right now. So much on my plate na parang hindi ko ma-imagine pa muna na may jowa ako. I'm really happy to be like the third wheel as of this moment. So third wheel muna ako. Mag-release na lang muna ako about being single. Bukod sa usibing puso ay binahagi rin ni RC Muñoz ang kanyang karanasan bilang certified BTS fan. Kilala siya bilang isa sa pinakadelikado at avid na taga-suporta ng BTS dito sa Pilipinas. Sa ating panayam ay inamin niya na malaki-laki na rin ang kanyang nagastos bilang isang tunay na ARMY. At tagal ko na kasing ARMY. Diba? Parang OG ARMY ako na parang ang tagal ko nang kumbaga hinahabol, hinahangaan kung saan-saan. Malaki na nga nagastos natin dyan. Kailan ba yung last time ko nanood? Sa Korea, nung comeback nila. I was with my mom. So this time, I was by myself. And nandun kami sa ground and I was alone. First time ko gumawa ng fan sign po. Yung tinataas nila kapag kasi may moment po yun parang may ARMY time. Yung tawag nila. Tapos itataas mo yun, ganyan. Tapos nakita ako ni Jean. Kasi pero nakalagay doon, Jungkook. Siya yung lumapit. Alin yung kanta na yung kanta nila nun basta yung nagbabasaan sila. So, tapos pinasan niya ako ng tubig. Okay, I've been blessed. Para ako na holy water. Naku papa, eto pa nga. Inalam din natin ang reaksyon ni RC Muñoz sa issue ng di umano'y paggamit ng sigabo ng AI para sa mga eksena nito. RC, anong talak mo tungkol dito? Hindi ko ako aware. Okay, sige. Hindi ko rin po nakita. Ako, bilib na pag trailer. Wow, may AI doon? Hindi ko po talaga alam. Hindi ako aware. Oh my gosh, hindi na talaga ako updated sa mga ganap. Ano po sabi? Ano nga sabi? Hindi ko nga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko po alam. Ano sabi nila? Yun, bakit daw ini-AI pa kahit Anong simpleng AI? scene like yung Alin? parang kasal nung dalawang Chinese, ini-AI pa, hindi naman action scene. Maintindihan daw nila kung action scene, pero Well, ito lang ang masasabi ko because AI is gonna be part of our lives. So, for people who cannot appreciate and accept AI, may ipag-iiwanan sila. Okay, so because in our production company, we also use AI. It's a great tool to help us, kumbaga, accentuate a scene or something. But for those people who are not ready to embrace AI, baka mapag-iwanan sila. Yun lang masasabi ko. But I understand. People are still afraid of AI. But I was in an AI convention before. Hindi ko na lang siguro dun na hindi ko naman ako aware na may ganong issue about sigabo. But this is just about AI to explain further to people that, if you use it, you have to be ready because eventually, everybody can use AI na. Samantala, ibinahagi rin ni RC na hanggang ngayon ay active pa rin siya sa kanyang pagbabanda. With my band, I am definitely in the zone right now. And I've been writing songs for my band. I've been also, all of my songs for the bands I wrote and with my bandmates of course. So it's all original and right now, gumagawa po kami ng dalawang single that we will be launching hopefully this month or next month. I'm so nakapump up talaga ako na maging rockstar this time. So yeah, Mama Odge, I'm so gonna be a rockstar this year. So watch out for our world tour, Orphelia, yes. Gagawa na ako magkakaroon na ako ng light stick na sarili ko, Philia. May chant na rin kami. Ganun, di ba? Kasi gusto ko talaga i-incorporate yung mga trip ko sa life. Like, I love K-pop, my love for BTS, and my love for metal music. Medyo contradicting talaga. I have contradicting personalities. My love for anime, my love for K-drama, my love for traveling, my love for food. Sobrang gusto ko sila incorporate lahat sa music ko, sa banda ko. Kasi naniniwala ko yung banda ko yung outlet ko eh. Yung banda ko yung, kumbaga, nakakapag-express ako ng mga nasa loob. Dami po ako ng personality. Parang the other side of you talaga. That and kasi syempre pag artista ka, you portray a certain role. So this with my band, I write with my emotions, my personal experiences. So yeah, I'm just ready to we will be having tours also. We have a gig in
Taipei this October for Halloween with my band. So I'm looking forward to that. Ajibay, napakabongga. Mula dito sa Heavenly Dessert by Chef Jeng dito sa Quezon City, dito sa tapat ng ABS-CBN. Ako po ang inyong chismosang correspondent para sa Ojiria Showbiz Self-Day. At ito pa isang balita, Mama Lo. Ay, ano ba yun, Eh, Papa O, isa sa pinaka-inaabangang serye ng taon ang malapit ng mapanood. Naging bahagi tayo ng isang exclusive special screening ng Someone Someday na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Idinaos ito sa preview room ng ABS-CBN ELJ Building at dinaluhan lamang ng piling miyembro ng media. Sa special screening ay nabigyan tayo ng pagkakataong mapanood ang first 2 episode o compressed version ng serye at kahit hindi natin ispoil ang ilang detalye ng kwento ay masasabi nating isa ito sa seryeng tiyak na aabangan ng maraming kapamilya. Ang Someone Someday ay hindi lamang isang love story. Tatalakay nito ang pagkakaibigan, women empowerment, relasyon sa pamilya at ang makabagong mundo ng online dating app. Napahanga ako, Papa O, ng pagganap ni Catherine Bernardo bilang Billy Carino, isang CEO ng isang dating app na Love List, at James Reid bilang Jordan Valentin, isang music enthusiast at may-ari ng isang bar. Samantala mapapanood naman si Maha Salvador bilang Abby Mercado, isang misteryosong karakter na may malaking papel sa magiging takbo ng kwento. Kapansin-pansin din ang mahusay na pagganap ni Dimples Romana na siguradong magdaragdag ng lalim sa serye. Ang Someone Someday ay mula sa Dreamscape Entertainment at sa direksyon ni Chad Vidanes. Mapapanood ang Someone Someday simula July 27 weeknight 8:45 PM sa All TV, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Mauuna rin itong mapanood sa Netflix simula July 24 at sa iWant simula July 25. Kung pagbabasihan ng unang 2 episode na aking napanood, isa itong serye na may puso, may misteryo at may kwentong siguradong mapapaisip at magpapakilig sa mga manonood. ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nasunod po sa amin ng namin subscriber. Please subscribe now na click yung subscribe button na nasa si baba. At kung naibigan po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification Dahil bell. pag kinikiyang kayong unang-una manonotify, meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At para sa mga nais pong magbakasyon kasama ang pamilya, nandiyan po ang Highland Valley Resort, the Valley of the North, kung nasa po ang pinakamalaking water park dyan sa Norte. Ang dami po nilang promo ngayong rainy season. Yes. Visit nyo lang po yung kanilang mga social media accounts. Yan. Yes. And Maganda syempre, dyan. yes! Gusto naman pumunta ni Miss Chris Aquino. Ay, Natin, pwede. sabi niya, pagbalik daw natin galing ng US of A. Oo, at kasi nasa yes kami dahil August 9 naman mag-judge kami Yes. ni Mama Loy kasama si Kirk Bonda Oh, sa yeah. Mr. and Miss Philippines. Philippines Philippines Yes! Yes. August 9! sa Alex Theater sa Glendale. Yes. For tickets, ayan po nasa Ibabaha. At syempre pa ang Gorgeous Smile Dental Oh, Clinic yes. ni Doc Oh. JC Solis. Yes! Diba? Thank you so much, Doc. Andiyan po sila sa tapat lang po ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yan. Ang dami din ng mga nagpupunta dyan ng mga sinasabi na napapanood tayo dito. Oo, Diba? kasi nagpapabanipit sila. Yes! Oo, at syempre pa ang Ideal Vision Oh, yes. ni Doc Jessica D. Of course! Na Oo, meron diba? 200 plus branches nationwide. Correct. Oo. Marami po silang choices dyan. Mga leading brands ng salamin. Whether po yung may grado o kaya yung mga sunglasses na ang dami din lang dyan mga brands. Correct. At syempre pa, ang Ultra Mega. Of course! Marami rin silang branches. Oo, 41 branches nationwide Yes. yan. Kung gusto nyo makamura ng bilhin, mas mababa pa kaysa sa sari-sari store, dyan po kayo magtungo sa Ultra Mega. Kaya Ayan kasi nga, ultimo yung mga sari-sari store at saka yung mga mini groceries, doon din namimili. Kaya nga. Parang hindi mo mura. Kaya nga. Parang araw-araw sale, hindi ka na kailangan maghintay, di ba? Correct. Nang Oo. magkaroon ng sale pa. Then Correct. every day, may freebies, may discounts,
may mga bundles, di ba? Yes, oo. Tapos pag nagbayad ka sa cashier, yung Suki card mo, nag-earn pa ng points, pwede mo pang gamitin ulit. Pambili ulit na naman ng mga produkto pag marami ka nang naipon sa card mo. Correct. Saan ka pa? Kaya nga maraming salamat din sa ating nagpakain sa atin, nagpabusog sa atin, si Chef Joy Catering. Yeah. Napakasarap po Diyos yung kanilang laing or chicken dinakdakan, sinigang sa miso na Yes. tapos yung lumpiang gubat. Yes. Napakasarap yung buchi nila, kudai for dead. Diyos, dyan kayo umorder din. Ang sarap-sarap pala nila. Kami mismo, di ba? Nag-iiba ugali namin dahil sa sarap. Oo, pati yung kanilang alyo-olyo na tinapa, ang makasarap, Angelo. Kaya dapat maano mo yun, ma-experience mo yan. Tama. Diba? Kaya maraming salamat, Chef Joy. Yes. Sabon ka. Yes. OGDS Inspires po, ha? Yes. Si Kakay Bautista. Ano nga ang niya, moniker niya? The Dental Diva. Dental Diva. Ang OGDS Inspires ay nasa TV5 na rin po. Linggo, 3:15 p.m. Ayan. Yes, Tamerlane, ikaw naman. Yes po mga alas kabibis ko po dyan. Ang lahat po ng social media accounts ko po. Tamerlane Mopia lang po. Facebook, Instagram, at TikTok account. Thank you po. At Denko, thank you po sa aking hair. Yeah. Thank you, Denko. Yes. Thank you po. At ikaw naman, Josa Yes, Manipapon. ako naman po, nagpapasalamat ako sa Head Rivera Salon for my hair. At pagkatapos niyo po manood ng episode nito, punta po kayo sa aking YouTube channel. May bago po akong vlog dyan. Baka lalo yan, napupuntahan ka talaga nila. Ikaw naman, Tita Cora. Ako rin po sa aking YouTube, Tita Cora po sa aking Facebook, Tita Cora po sa aking TikTok account, at maraming salamat po sa Artista Salon para sa aking hair, at LB Skin Beauty and Wellness para sa aking skin. Wow. Parang hindi na lang gumawa set up sa amin, wala, gano'n. Hindi na wala, ikaw lang. Lord, thank you. Ayan, eto na naman tayo, no? Pasensya na. At kayong tatlo, hindi na pasensya, kundi dapat magpasalamat kayo dahil mag-iiba na naman itsura nyo. Oo. Ano gagawin mo? Ito. Ayan! Oo, diba? Ang dalawa sa 51 candidates ng Mr. Philippines sa August 2 ito sa Palacio de Manila. Ayan. Siyempre, pakilala natin sa isa. Kunwari, rumarampa kayo. Let's go! Hello, my name is Patrick Lee, representing Caloocan City. Bakla na naman yung OCC. Next. Hello, I'm Adam representing Province of Capiz. Sa Capiz ba? Totoo ba yun? Oo. Di ba lagi po matagal ng matanda ng kapaniwalaan niya? Totoo ba? Wala pong song din sa Capiz. O yan. Pero, meron mga nang-aaswang. Yan. Marami. Isa na ako dito. Ay! Isa na daw siya. Kagatin mo nga yung... Nagatin mo ako sa Kaya, siyempre yung pakiramdam ninyo na sasali kayo rito. First time niyo bang sumali o ilang beses na kayong sumali sa ganitong patimpalak? Ako po, first time ko po sumali. Sumali po ako para po magkaroon ng knowledge po sa pageant industry and magkaroon po ng experience saka magkaroon din po ng self-improvement. Alam mo lahat ganun ang sagot, ano? Kailangan ba sumali ng pageant para magka-experience? Self-improvement. Okay. Sabi din niya kasi experience. Mamaya. Maghintay, Roy. Darating tayo dyan. Oo, ikaw naman, anong reason mo? Bakit ka sumali sa pageant? Actually sa akin po kasi sa first time ko ngayon, sa akin naman madagdagan yung network ko sa yung social media. Then curious kasi ako that time na tumali sa mga pageant kasi marami nang kumuha sa akin na nag-ayaw lang ako kasi ayaw ko nga sumikat nung that time na kasi nag-guest na rin kasi ako sa Showtime. As what? Especially for the person. Nice. Nag-guest ako. Kaya after nun, nag-stop ako. Kaya sabi ko, mag-try kaya ako mag-pageant. Ayun, naman ako. Kinaya naman. Ano naman ang nagmarka sa utak mo doon sa guesting mo sa It's Showtime? Anong sinabi ni Vice Ganda kung nandun siya? Ayun, ang sinabi ni Vice Ganda, lagi kami binabarang kasi parang yung napagkamalan yung scripted na namin, yung
kwento namin kasi medyo nagkagulo kasi. Ba't ano bang nangyari? Ba't naisip niyo na scripted? Yung ano po kasi, iba yung kwento ng story pa rin yung sa akin na parang nagko-conflict po yung ano Oh. Hindi na Magkaiba magkaiba. kayo ng kwento. Oo, kaya medyo nagkagulo yung that time. Oh. Yeah. Si Patrick ba sa tunay na boy, ano siya, nag-aaral, nagtatrabaho na, may business? Graduate na po ako ng college. Tinapos ko po tourism management. Nag-business po ako and nag-TikTok, Hello Basket. Pero yung pinenta ko rin po yung business ko kasi hindi ko na po matutukan. Sumalit din po ngayon ng pageant. Mas nag-focus po ako ngayon para ma-boost yung confidence ko tsaka matuto po talaga. Pareho kayong first timer, so... Ayaw mo ba? Kasi di ba na usually, yung iba sinasabi, parang ina-Alaska yung mga yung mga sumasali sa pageant, parang... Minsan naman kina-carnation din. Ha? Hindi! Hindi, yung parang di ba, minsan yung mga tropa-tropa, ba't ka sasali dyan? Minsan may mga nambuboy wala na ba, gano'n. wala ba sa inyo nang aalas ka na? Oo. Kasali ka pala dyan, ha? Oo. Magbibiba max ka ba? Ha? Oo. Diba? Ayun, ako, madaming bading dyan, di ba? Minsan may mga ganun. Oh, so ano sabi. yung mga natatanggap ninyong mga komento mula sa mga friends yung mga barkada niyo? Nagulat sila kasi hindi ko siya pinagandaan nung sumali ako dito sa Mr. Philippines. Kasi biglaan to lahat unexpected. Kaya nung nag-post ako about sa pageant, tapos kilala pa Mr. Philippines, nagulat sila lahat na, ba't nandyan ka? Artista ka, ganyan, dami na ko yun doon, pagkakamali na akong artista. Kasi, yun pala sa... Ikaw naman, Patrick. Ayun po, same din po kay Kapis. Nagulat po sila nung nag-post po ako about sa Mr. Philippines kasi hindi po nila akalain na sasali ako sa pageant kasi po dati marami din pong nag-invite sa akin sa mga pageantry. Ayun, nagulat po sila na ba't ka sumali dyan? Oh. Wala ka namang confident dati, ngayon may confidence ka na, lakas mo sumali ngayon. Oh. Pero di ba si Patrick, active ka na sa social media? Opo, nung COVID days po kasi wala po talaga magawa that time. Kaya more on TikTok lang po talaga. So, kayo ba ay gagamitin niyo itong pagsali sa Mr. Philippines bilang stepping stone ninyo sa kung sakali na kayo mag-artista? Iyak sa akin, no? Mag-artista ba kayo? Sa akin, hindi ko plano mag-artista. Kasi dati, nung pera din ako ng Viva Max, kaya tinanggihan ko. Viva Max? Yeah. Oh. Kasi meron kasi akong under dati na director, like ng mga connection sa mga shows. Oh. Kaya, Ba't tayo mo mag-Viva Max? pinili ko po yung family ko kaysa sa opportunity ko sa sarili ko. Anong family mo? More na kasi... Asawa? Buong family ko po. Christian po kasi sila yun. Siyempre, Ah. film yun, bawal sa religion po namin. Ikaw naman gusto mo mag-artista, Patrick? Opo, ginagawa ko rin po ang stepping stone po yung pagsali sa Mr. Philippines kasi makakahanap po kayo ng connections and mga handlers, manager, management. Gusto ko rin po maging showbiz. Pero Okay. more on TVC po mga commercial. Pero ang nakakatuwa sa kanila, Nay, no? Hindi sila nag-aalintana na aminin na gusto nila maging stepping stone yung pagsali sa pageant para pumasok sa showbiz. Kasi di ba, kung showbiz na sagot, di ba, kung ba pang-view ko na sagot, parang baka hindi mo sasabihin na, pag ginagamit ko pang stepping stone yung pageant, di ba? So ito na nga, sa pagpasok ninyo sa amin dito sa industriya, sa showbiz, handa na ba kayo sa mga intrigang ibabato sa inyo? Sa akin yan. Handang-handa naman. Meya, Yeah. yung iba walang iya eh. Pero sa akin naman po kasi sanay na ako masiraan sa social media. Masiraan. What ano ba? Kasi ngayon dati, sa ano mo? Sa guesting niya, Oo, sa guesting niya, nasanay siya tuloy. Nasanay na akong binabash ka. Oo. Ba't ano ba yung natandaan mo na nagmarka sa puso mo na hindi mo makalimutan? Actually, hindi ko Yung naman siya bash. tinatandaan kasi hindi naman din siya effective sa mga ganung bagay kasi pinabaliwala ko yung mga bash na. Kasi hindi naman ako talo eh. Mga ganun. So handa ka na ba, Patrick, sa papasukin mong intriga dito sa showbiz kung sakali man napapasok ka? Opo. Ganun na kasi. Parang hindi ka sure. Handaan na doon. Handa na siya. Handa. Nabash ka na din ba sa TikTok? Opo, sobrang daming beses na po. Talaga? Gaya ng...
bakit daw po ako sumali ng pageantry, anong gagawin ko dyan, natutot ng ganun. Sino bang crush yung artista sa showbiz? Ikaw, Adam? Sa akin po, parang Naku, wala hindi ako pa siya sure, wala talaga kasi ako, hindi ako mahilig sa mga artist talaga. Wow! Wala akong crush ni kahit isa. Wow! Ano ba yan? Ikaw naman si Patrick, baka may isasagot naman. Ako na yan. Ganun din po ako. Wala rin po akong crush. Kahit yung nagagandahan lang kayo? Ay, nung nagagandahan, meron po si Jackie. Nakita ko sa showman. Forster. Hindi, yung sa Si Showtime. Jackie po. Gonzaga. Oh. Si Patrick naman. Dating sinusuot lang yun Underwear yun. Jackie. Ano ka nagaganda? Kay Liza, sa Barangay. Hindi ka ba nagaganda sa dati ng manager? Kay Dudu? Kay Dudu? Gusto mo ba rin? Oo, nakakalo. Napanood ko po kasi siya sa Baguio. Forevermore. Opo. So, webbrand ko po yung dati. Yeah. Good luck sa inyong Yes! pagsabak dito sa Mr. Philippines. At sana ay mabigyan kayo ng chance dito, ha? Ba't mukhang mahigpit ang laban dahil 51 silang maglalaban-laban, Yes. di ba? Ang inyong imbitasyon, Patrick, sa kanila. I-invite po namin kayo na pumunta sa August 2. Pwede na rin po kayo bumili ng ticket sa Ticket World. Yes po. Mr. Philippines, search nyo lang po. Ayan. And vote for me, don't forget po. Meron po tayong link sa Facebook and IG. Ikaw naman, Adam. Guys, yung pageant po pala gaganapin sa Palacio de Manila. See you soon, guys. Ayan. Isa ako sa mga judge. Alam na. Thank you so much, Patrick C. at Adam Amador. Anak sa inyo, ha? Babaguhin na namin na itsura nyo ngayon. Ha? Eto. Ayan na naman. Bakit na naman? Nalik mo pa. Ang pogi. Crush ko yung sarili ko. Oo nga. Oh my God. I love them. I love them. Ito pala, ha? Dati kayo. Okay na eh. Ay, naku, ewan ko sa inyo. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po din makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa ating Every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. With Philippines! La 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 la. Ichika mo na, dali. Kita-kita po, Josa. Kita-kita natin sa camera. Eh, syempre gusto ko special ang araw na ito. Paano? Special. Kung mga mabanggit yung audience. Audience.